Wag na ho natin pag-usapan yung politika, okay lang din, ha? Hindi kasi si Madam Biping ano yan sa pagmumotor, di ba? Okay yan sa pagmumotor, kaya okay yan, no? Ito. Pag-usapan natin ito, ha? Ang ganda nitong mga bitaw niya dito. Pasok! Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. Ba si First Lady sa pag-resign nito? Mahaba siya na kwento and we will need a sit down para sa mga rason. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, oo. Pero ma'am, may kailangan po si First Lady dito? No. Kasi ito ha, para lang sa kalaman, una sa lahat, hindi po clickbait yung aking pinost. Ha? Hindi po yung clickbait. Talagang sinabi niya na ang dahilan ba't ayaw niya na. Bakit kanyo ayaw? Kasi talaga namang pag umalis ka na, ibig sabihin, ayaw mo na. Ayoko na, di ba? Aalis ka. So, ito talaga, sinabi niya na. Ito ang mga dahilan kung bakit ako'y umalis na. Dito sa gabinete ni Marcos at ayaw niya na kay Marcos. Ito na, sasabihin niya ng buong buo. Tuloy. Teaser pa lang yan eh. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Sabi nito, shoot, tumama ka na naman, Sir Banat sa intel mo during election na may kasunduan talaga sila. I told you, ako hindi naman po ako, una-una ha, hindi ko po nakakausap si BP Sara Duterte ha. Never kong gagamitin ang pangalan ni BP Sara Duterte sasabing malapit. Hindi ako malapit. Kahit kay Baste, hindi nga po ako nakakapag-text doon eh. Ang kausap lang direkta doon si Boss Dada eh. Hindi po tayo mahinang nilalang po lang tayo. Pero alam mo, kung babasahin nyo talaga, dapat kasi you have to learn how to read yung mga nangyayari sa lipunan. And mag-jump kayo sa conclusion pag nakita nyo na yung buo. Alam naman natin, di ba? Sigurado tayo nung sinasabi na natin yan that kung sumama man si BP Sara Duterte which nangyari noong 2022 ay dahil may kasunduan sila. Ano yun? Maaaring number one, talagang wag pakikialaman yung pamilya niya at dahil alam naman natin na babawi ang lahat ng uupo at ika nga nagsuffer nung time ni PRRD kasi alam mo naman mga oligarch talaga nga namang siningil ni Pangulong Duterte, naturalmente gaganti yan. Tama, mali? Hindi lang oligarch, mga politikong hindi nakapagnakaw, gaganti yan. Kasi siyempre, ito si Duterte, 6 na taong kaming gutom. Ngayon, nagtatabaan na ho sila eh. Diba? Yung isa nga, hindi na magkasya sa telebisyon eh. Kaya siguro, isa ho ito sa malamang na sinasabi ni Bibi Sara Duterte, may kasunduan silang personal. Hindi ko na lang i-elaborate kung ano man yung kasunduan na yon. But definitely, ako for sure, isa sa kasunduan na yon ay yung issue kay Pangulong Duterte na tila sinusunod ni Marcos. Kasi di ba remember, ang laging bitaw ni Marcos is I will not allow the ICC to enter ganito. Wala silang jurisdiction, blah blah blah. Ang problema kasi yung mga bida-bida. Yung mga bida-bidang nasa paligid. Di ba? Yung mga bida-bidang mga sekretary na alam mo na gusto nilang pumapel, gumanda itsura, gumanda ang kanilang eksena sa buhay dahil kakandidato. Alam mo naman, mga action star, mga animal na yan. Di ba? Gusto nilang ganun ang style eh. Ang problema, ang nagsasacrifice, itong si Marcos tuloy. Di ba? Parang ang dating, tinatamaan si Marcos kasi tila hindi sumusunod yung mga tao niya. Ganun na nangyari. Di ba? So, isa daw ito sa sinabi ni VP. Again, si VP
Sarah ho ang nagsabi nito ha, hindi po ako ha. Na meron silang personal na kasunduan na hindi natupad. Sorry. Iba talaga ang SMNI. Palakpakan. Pasok SMNI. Bubukuin ko yung sentence. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Hindi po, wala pa nagawa yung aking schedule. Kita niyo yung mga pitik ni BP Sara na bubuuin ko yung sentence ha. Bakit kanyo? Kasi gusto niya tama yung ma-deliver. Nandito lang ako sa Maynila. Sa Maynila lang ako mag-aantay. Sa Maynila lang ako mag-i-spend ng SONA. Hindi sa Davao. Maghahanda sa Maynila. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin niya dito lang siya sa Maynila. Basta maganda lang siya. Hindi, alam mo naman, syempre, di ba? You have to be ready in everything in life. Malay mo. Di ba? Hindi, malay mo lang naman. Malay mo, kailangan niyang pumunta ng, sa Maynila. Kailangan niya ng mag-replace. Kailangan niya ng palitan. So, sa Maynila lang siya. Hindi, palitan. Palitan yung bumbilya dun sa opisina niya kaya pupunta siya sa SM Manila. Kaya sa Maynila lang siya. Nilinaw niya na yon. Sa Maynila lang ako sa sa SONA. O, di ba? Hindi kasi may mga bali-balita eh. Pero hindi ko na lang sasabihin. Ayoko na sabihin. Sasabihin na naman nung nagkwento sa akin, ang dal-dal-dal mo talaga Banat Bay. Sinabi nang wag mo sabihin eh. Talaga sasabihin mo pa. Ay, pasensya na. Hindi, minsan kasi talagang madaldal talaga doon si Banat Bay. Versadil TV, salamat po. Kaya antay na, papalitan niya ang ilaw ng Malacanang. Yun. Alam mo, minsan talaga pagka ang dami mong alam, masarap ikwento. Hindi lang talaga kami chismoso eh. No, hindi lang, alam mo kung chismoso lang kaming banateros. Ewan ko si Jay, tsaka si Dada, mukhang chismoso yung dalawang yun eh. Pero kung chismoso lang kami, ang dami na sana naming content. At hindi galing sa ahas ha. Yung mga, ayoko lang eh. Hayop ito si Jay Guevara eh. Demonyo din yung Jay Guevara na yun eh. Binawi ko na nga yung video. Ipinost pa. Banat ba? Nakita na ang video. Gago rin eh, no? Inuunahan pati ko. Alam mo, kasi nung pinost ko yun, di ba? Yung video na yan sa Facebook. Kung hindi pa kayo nakapalo sa Facebook ko, follow kayo doon ha. Kasi marami ako nilalabas doon na wala sa YouTube. Di ba? Pinost ko yun. Tapos nung gabi, syempre medyo galing lang ako sa matinding Can't Help Falling in Love eh. Alam mo yun, KTV, di ba? Kanta-kanta tayo doon. Medyo, nung umaga na-realize ko, ba't ko ba pinost yun? So, binawi ko. Tingnan nyo doon. Binawi ko, sabi ko, ibang video. Apakagago nito ni Jay Guevara. Biglang nakita ko, Banat Bay, nakita na ang pulburon video. Ang gago rin, no? Nangunguna. Basta, wala akong nakita, ha? Fake news yan si Jay Guevara. Ha? Fake news yan. Tuloy natin, Ano ba FB mo, Banat Bay? Banat Bay. Yun ang FB ko, Banat Bay. May check yun. Tuloy. For Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kamusta? Sigurado daw siya nasa Maynila siya. Spencer Lacale, meron lang akong sasabihin sa inyo. Bakit pa ulit-ulit niya sinasabing sigurado ako nasa Manila lang ako? Sabihin ko na kaya to. Dali, isipin ko lang kung pwede ko sabihin. Baka pagalitan tayo. Kasi may balita. Balita tang naman. Pwede ko ba sabihin to? Jay, yung kinuwento? Wala si Dada eh. Sabihin ko na lang.
Wag na, sabi niya. O sige, di wag na, masunurin ako eh. Basta, magtataka kayo bakit paulit-ulit niya sinasabi na nasa Maynila lang ako. O, ayan. Kasi magkakaroon ng chismis. Naku po. Chismis lang naman. Chismis lang. Nililinaw ko ha. Chismis lang naman. Na aalis si BP Sara ng before SONA. Before 20. Aalis daw siya. May pupuntahan siya somewhere out there. Somewhere in the west side. Oh, nako. Ayan. Oh. Sabi lang naman yun. Kwento-kwento lang naman yun. Para kausapin daw yung susunod na Pangulo. Nako! Banat bay! Bakit mo kinikwento yan? Wala ako kinikwento. Sabi ko, chismis lang yun. Chismis lang. Hindi naman totoo yun. Okay? So, ayun, kaya paulit-ulit niyang sinasabi dito, nandito lang ako sa Maynila. Nandito lang ako sa Maynila. Naku, po, patay senyor. Oh, patay talaga. Bakit? Bakit senyor patay? Sino bang nyor yan? Yan ba yung, naku, patay senyor. Kasi sinabi nilang aatin sa 20. May pupuntahan nga eh. Somewhere out there. Malay lang natin. Yan, ulitin ko. Para sa kalinawan ng iba. Kasi baka mamaya, hindi totoo. Hindi ko naman alam. Yan ay nasagap ko lang naman na chismis. Chismis lang naman yan. Chismax lang naman yan. So, hindi yan verified. There's no 100% truthfulness. Chismis lang yan. Ngayon, napaisip lang ako nung paulit-ulit niya sinasabi na, ulitin ko lang siguraduhin ko lang tama yung sentence ko nandito lang ako sa Maynila. Okay. Okay, sabi mo. Tuloy, yun. Okay. Tuloy. Okay naman. Oo. Okay lang po ma'am. Wala pong issue between Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, Last question, please. Meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or That's Noy Light John, a question na bagay kay Senator Angara kasi siya sa inyo po, ma'am? Yung mga... doon sa OVP. Opo. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. The next performance will start momentarily.